Malapit nang sumuko sa Ukraine. Pero hindi ito ang iniisip mo. Hindi naghahanda si Putin na iurong ang kanyang mga tropa. Hindi niya magagawa. Nasa isang sitwasyon siya na walang panalo. At ang tanging opsyon niya ay ituloy lang ng bulag ang sarili niyang pagkabigo. Sa likod ng eksena sa Russia, may mas matindi ng iwinagayway na puting bandila. Gusto ng mga elitista ng Russia na sumuko sa Ukraine. Si Putin ang dahilan kung bakit. Dahil sa digmaan niya, naghihirap silang lahat. At dapat alam na ni Putin na hindi pwedeng laging guluhin ang mayayaman at pera nila dahil maari silang kumontra at iwasan ang kaguluhan na siya rin ang may gawa. Gustong umalis ng mga negosyante at kasalanan lahat ito ni Putin ayon sa artikulo ng Moscow Times noong Hunyo 29. Maraming negosyanteng leader sa Rusya ang sinusubukang ilabas ang kanilang pera sa bansa. Sa gitna ng walang tigil na pag-atake ng mga drone ng Ukraine at ng lalong humihigpit na mga hakbang ni Putin para makakuha ng mas maraming pera mula sa kanila upang pundohan ang kanyang digmaan. Nagkaroon ng malaking depisit sa pambansang pondo ng kayamanan ng Rusya ayon sa mga elitistang ito at lalong tumitingin si Putin sa kanila upang punan ng kakulangan para maipagpatuloy niya ang kanyang digmaan. May balitang sisimulan na ng Kremlin gamitin ang pribadong ipon ng mga elite para pundohan ang digmaan at kinukumpiska na ng Rusya ang mga deposito. Ayon sa negosyante mula Moscow, maaring subukan ng gobyerno na kunin ang pera ko sa anumang paraan. Kaya iniisip ng lahat kung paano mailalabas ang kanilang pera at makakaalis. Tama siya. Marami talagang nagwi-withdraw ng pera sa Rusya kamakailan. Iniulat ng United 24 Media na sama-samang nag-withdraw ang mga Ruso ng $13 bilyong na cash mula sa mga bangko sa Rusya na yung 2026 hanggang Hunyo 8. Iyan na ang pinakamataas na withdrawal sa 30 taon at hindi rin yon aksidente. Ang mga Ruso mula sa lahat ng antas, mula sa mga elite hanggang sa karaniwang tao ay hindi na nagtitiwala sa kanilang mga bangko dahil sa posibilidad na kunin ng Kremlin ang kanilang pera anumang oras. Ngayon, inilalabas na nila ang pera nila. Malinaw na senyales sa Ukraine na ilan sa pinakamahalagang tao sa Russia, bukod kay Putin at grupo niya, ay handang sumuko. Nakikita nila ang pinansyal na sakit na dulot ng Ukraine at ngayon ay ipinapakita nila ang kanilang desisyon sa pamamagitan ng kanilang pera. Lahat ng ito ay nangyayari kasabay ng sunod-sunod na mga pangyayari na nagpapakita kung paano ang masama ng kalagayan ng Russia, ng ekonomiya nito, at ng mga taong naglalabas ng pera ay lalo pang lalala. Lalong lumalakas ang drone attacks ng Ukraine sa sektor ng pagpipino ng langis ng Russia. Ayon sa United 24 Media, 9 sa 10 pinakamalalaking oil refinery ng Russia ay tinamaan, kasabay ng atake sa mga pasilidad militar sa buong bansa. Pare-pareho ang sagot ng otoridad. Dagdagan ang pondo sa depensa. Dahil dito, nagkaroon ng Russia ng $78 bilyong na kakulangan sa budget mula Enero hanggang Mayo na kailangang punan. Tinitingnan ng mga elite ang kakulangang yon at alam nilang lalapit ang Kremlin sa kanila para punan yon. Hindi sila masaya dito. Sabi ng negosyante mula Moscow, walang sapat na mga sistemang pandepensa sa himpapawid para protektahan ang infrastruktura. Hindi rin alam kung paano taasan ang produksyon. Hindi inasahan ni Putin at ng kanyang malalapit ang masamang sitwasyong ito. Hindi sila naghanda para sa isang mahabang digmaan at hindi rin sila handa para sa isang digmaan gamit ang mga drone. Malinaw kung saan niya itinuturo ang sisi dahil binibigyang diin niya na ang mga Ruso ngayon ay nagdurusa dahil sina Putin at ang kanyang mga kasabwat sa Kremlin ay hindi nagkaroon ng sapat na pananaw para makita na ang Ukraine ay hindi basta-basta susuko at sa halip ay magiging isang bansa na kayang umatake sa Russia kahit kailan nila gusto. Ganyan ang sitwasyon ngayon at iginigiit ng mga elite na dapat sumuko ang Russia bilang tugon. Mas lalo pang hindi maganda ang ibang pangyayari. Naalala mo ba nang sinabing ang digmaan sa Iran ay magliligtas sa Russia? Tumaas ang presyo ng langis sa mahigit $100 kada bariles nang isara ang Strait of Hormuz na sana'y magdadala ng bilyong kita sa Russia at makaliligtas kay Putin sa kanyang paggastos.
Pero hindi na ito nangyayari ngayon. Dahil sa kasunduan ng US at Iran, bumaba sa $50 kada bariles ang presyo ng Urals crude. Kaya mabilis din nawala ang maliit na kinita ng Russia. Kung pag-uusapan ng US, nagpapadala rin ito ng mga senyales na parang malalakas na warning lights para sa mga elite ng Russia. Aktibob pinuri ni Trump si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa paraan ng pagtatanggol ng Ukraine sa sarili nito. At nilagdaan niya ang isang magkasanib na deklarasyon kasama ang iba pang mga pinuno ng estado sa Group of Seven upang kilalanin ang soberanya ng Ukraine noong unang bahagi ng Hunyo. Ginamit ni Trump ang G2 meeting para ipahiwatig na posibleng ituloy ng US ang oil sanction laban sa Russia na pansamantalang sinuspinde noong krisis sa Strait of Hormuz. Isang mabigat na dagok para sa industriya ng langis ng Russia na hirap na matapos bumagsak ang kanilang inaasahan. Nagpahiwatig si Putin na nais niyang pakialaman ang yaman ng mga elite at negosyante ng Russia para punan ang nabanggit na kakulangan. Noong Abril, iniulat ng United 24 media na balak ng Russia magpatupad ng bagong windfall tax sa mga tinuturing nitong labis na kita. Hindi matutuwa ang elite at oligarko dyan. Dati nilang iminungkahi ang voluntaryong kontribusyon para sa digmaan ng Russia. Malinaw na hindi sapat para kay Putin ang mga kontribusyong iyon. Ngayon, nagmumungkahi siya ng bagong buwis hanggang 20% sa sobrang kita-base sa financial results ng mga negosyo sa 2025. Ginawa na ito ng Russia noong 2018, 2019 at 2021, 2022 na nagdala ng bilyong dolyar sa budget. Ngayon, inuulit ni Putin ang taktika. Kahit 75% ng negosyo sa Russia ay nag-ulat ng pagbaba ng kita, tubo o pagkalugi para sa 2025. Mahigit kalahati ng kumpanya sa Russia ay nakikitang magkakaroon ng kakulangan sa pera sa 2026. Pero gusto pa rin ni Putin ng mas marami. May limitasyon ang makukuha rito at tila gusto nang sumuko ng mga elite ng Russia sa Ukraine para protektahan ang pera nila. Nakikikita ng mga elitista na ang kanilang leader ay lumika ng isang palpak na sistema. At ngayon ay gusto niya ang kanilang pera para tulungan siyang pulutin ang mga pagkakabagsak na tiyak na mangyayari dahil sa kanyang makitid na pagtutok sa digmaan sa Ukraine. Kaya gusto na nilang kumalas. Nababasa na nila ang sinyales dahil ang kakitiran ng pananaw na nagdulot ng lahat ng ito ay likas na estilo ng mga Ruso. Ayon yan kay Tatiana Stanovaya, isang senior fellow sa Carnegie Russia Eurasia Center. Sabi niya, lahat ng mga problemang ito ay nag-uugat sa pagiging dominante ni Putin sa lahat ng aspeto ng pamahalaang Ruso, hanggang sa punto na mahina na ang tunay na koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Ito ang walang hanggang problema ng mga awtoridad sa Rusya at isang seryosong pagsubok para sa ekonomiya at mamamayan ng Rusya, ayon kay Stanovaya. At dagdag pa niya, ngunit ang tanong ay kung may plano ba ng aksyon o pag-unawa ang mga awtoridad kung paano ito haharapin. Wala pong plano ang Kremlin. Iyan ang dahilan kung bakit takot na takot ang mga elite ng Rusya na nagpapadala sila ng maraming senyales na handa silang sumuko sa Ukraine at itulak si Putin na itigil na ang kanyang walang saysay na digmaan. Tatalikuran ba talaga ng mga elite si Putin? Siya ang nag-angat sa kanila at kaya niyang gawin ang gusto niya sa kanila. Tama ba? Hindi talaga. Mas komplikado ito. At ipapaliwanag namin kung bakit. Bago natin simulan, nanonood ka ng The Military Show at kami ang nagbibigay ng pagsusuri sa likod ng mga balita. Pindutin mo na ang subscribe para hindi ka mahuli sa alinman sa aming mga video. Matalinong kinontrol ni Putin ang mga oligarko sa Russia nang maupo siya sa kapangyarihan. Noong dekada 90, mas makapangyarihan ang bagong henerasyon ng mga mayayamang negosyante sa Russia kaysa sa mga lider politikal pagkatapos bumagsak ang Soviet Union. Nang maging presidente ng Russia si Putin noong 2000, nakita niya itong problema at agad niya itong sinimulang ayusin. Ayon sa ulat ng NPR, nagsimula agad si Putin noong tag-init ng 2000 nang imbitahan niya ang 21 pinakamayayamang lalaki sa Russia sa isang pulong sa Kremlin. Hindi alam ng mga lalaking yon ang mangyayari. Baka bagong leader lang na humihingi ng tulong.
Pero hindi si Putin ang inaasahan nila. Pinapili ng bagong leader ng Russia ang mga oligarko. Lumuhod at sundin ang pamumuno ni Putin at maaari nilang panatilihin ang kanilang bilyones, mga mansyon at lahat ng palatandaan ng kayamanan. Ngunit kung lalabanan siya, ay may kaparusahan. Madalas namamatay sa misteryosong paraan o nabubulok sa bilangguan sa Siberia ang mga oligarkong tumanggi o umatras sa kasunduan dahil sa mga kasong katiwalian. At sa maraming taon mula noong mapagpasyang pagpupulong na iyon, lalo lamang pinatibay ni Putin ang kanyang mahigpit na kontrol sa mga oligarko hanggang sa umabot sa puntong ang daan patungo sa pagyaman sa Russia ay dumadaan mismo sa leader ng bansa. Ayon sa Carnegie Endowment, ang elite sa Russia ngayon ay grupo ng tagapamahalang sumusunod kay Putin at hindi na politikal o ekonomikong uri. Kaya naiiwasan nilang masuri ng iba bukod sa kanilang leader. Ang parasitikong ugnayan na pinalago ni Putin ang rason kung bakit hindi nag-alsa laban sa kanya ang pinakamayayaman sa Russia kahit tinamaan ang kanilang bank account dahil sa digmaan. Di naman nagbago ang ugnayan. Si Putin pa rin ang may kontrol sa mga pangunahing negosyante at mayayaman sa Russia. Pero hindi natin nakikita na nagsisilip at palayo kay Putin ang mga oligarko ng Russia ng maramihan at hindi lang sila ang mga elite na mayroon ang Russia. Makikita natin dito ang mga negosyanteng gustong kumalas o lumipat kahit hindi sila multi-bilyonaryo. Sila ang mga may-ari ng maliliit at katamtamang negosyo na lumilika ng higit kalahati ng trabaho sa ekonomiya ng Russia. Ayon sa Moscow Times, ang maliliit na negosyo ay nagbibigay lang ng halos ikalimang bahagi ng ekonomiya ng Russia. Lahat ng kumpanyang ito ay kailangang bumili ng gasolina at iba pang produkto mula sa mga oligarkong hawak ang interes ng Estado at malalaking negosyo na ibinigay ni Putin. Kung ang mga elite na ito, kahit na mas maliit ang kanilang papel, ay inaalis ang kanilang pera at sumusuko, malaking problema ito para kay Putin. Parang kinanggalan mo ng pundasyon ang bahay na baraha. Buo itong bumagsak at nagkalat ang mga baraha sa sahig. Napansin ni Putin na tumakas na ang maraming mid-level elitista. Sa mga unang buwan, matapos niyang simulan ang pananakop, iniulat ng UK na 15,000 milyonaryong Russian ang nagtangkang umalis ng bansa. Mula hindi ito ang mga oligarko, pero kabilang pa rin sila sa matataas na antas ng lipunan ng Russia. Sila ay mga elite kung pag-uusapan ang pera at gusto nilang mailabas ang pera nila. Ngayon, habang mas lalo pang pinapasok ni Putin ang kanyang kamay sa bulsa, hindi lang ng mga natitirang milyonaryo, kundi pati na rin ng mga medyo mas mababa sa ranggo na pakiramdam nila, ay sapat na ang kanilang naibigay. Nililikha niya ang perpektong sitwasyon para sa mga taong gustong itaas ang puting bandila. Ginagawang mahirap ni Putin ang mga ito, lahat para sa isang digmaang wala naman talaga ni isa sa kanila ang may gusto. Nangyari to dahil hindi nakita ni Putin at ng kanyang mga kasama ang epekto ng kanilang sinimulan noong Pebrero 2022 na tinatawag nilang espesyal na operasyong militar. Hindi inaasahan na magiging ganito ang Ukraine na yon. Hindi dapat lingguhan, tinatamaan ng long-range drone ang mga refinery. Hindi maapektuhan ang Russia dahil gumagana ang sistema ni Putin hanggat ang digmaan ay nasa Ukraine lang. Kahit gumastos ng bilyon-bilyon at daan-daang libong Ruso ang namatay. Makakakuha pa rin ng bahagi ang mga elitista, pero ngayon, pumabor na ang digmaan sa Ukraine. Ang mabagal na usad ng Russia, kung meron man, ay lalo pang pinapalala ng mga sunog sa mga pasilidad ng langis, abala sa biyahe, at kakulangan sa gasolina at iba pang epekto ng digmaan na ngayon ay bumabalik sa Russia na hindi dapat lumabas ng Ukraine. Hindi lang basta ginagastos ang pera para sa digmaan, kundi ang estratehiya ng Ukraine ay nagpapahirap sa Russia na kumita pa ng mas maraming pera, na ang resulta nito ay napipinsala ang mga elitista. Ang mga dating sanay sa layaw ng sistema ni Putin ay sila ngayong apektado nito. Hindi na magtatagal at babaliktad na sila laban sa kanilang pinuno. Ginagawa na nila ito ngayon sa pag-withdraw ng pera at pagtatago ng yaman. Si Putin, kahit madalas siyang ignorante, ay nakikita kung paano nagbabago ang ihip ng hangin at gumagawa siya ng paraan para kahit papaano ay pakalmahin ng mga elite
ng kaunti pa para mapanatili niya ang kanyang digmaan. Ipinapapasa niya ang gastos sa masa. Naalala mo ba nung nabanggit natin na ang mga elite sa Russia ay nagwi-withdraw ng pera mula sa kanilang mga bank account habil nag-aalala sila na baka simula ng Kremlin na kumpiskahin ng kanilang pera para pundohan ang digmaan. Tama sila dahil dumaan na sa pipeline ng Kremlin ang panukala at karaniwang mga tao ang magpapasa ng gastos. Ayon sa RBC Ukraine, noong Hunyo 29, may pag-uusap sa pinakamataas na antas ng gobyerno ng Russia tungkol sa pagkumpiska ng pera mula sa mga Ruso. Abang desperadong naghahanap si Putin ng paraan para mapunan ang National Wealth Fund at maresolba ang budget deficit ng Russia, iminungkahi ni Communist Party leader Gennady Zyuganov na gamitin ang mahigit $1.6 trilyong na nakaimbak sa bank account ng mga Ruso para sa digmaan. Ang perang yan, hindi ini-invest sa produksyon o sa iba pang bagay, ni hindi man lang sa tagumpay. Mabilis na mareresolba ang problemang ito. Kung ako ang presidente, isang utos lang yan. Sa digmaan, may karapatan siya gawin yon bilang commander-in-chief, sabi ni Zyuganov. Mukhang hindi pa umaabot sa ganoong punto ang Kremlin, o hindi pa man lang sa ngayon. Gayunpaman, naghahanda ang Finance Ministry ng Russia ng isang legislative framework na magpapahintulot dito na magamit ang humigit kumulang $40 bilyong mula sa mga ipon sa pensyon ng mga Ruso na kasalukuyang pinamamahalaan ng mga pribadong pondo. Ilipat ang pondo sa sistemang pensyon na kontrolado ng Kremlin, kaya magagamit ni Putin ito para mamuhunan sa mga negosyo na sumusuporta sa kanyang digmaan. Alam ng mga elite kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, kaya't inaalis nila ang kanilang pera sa mga bank account at nanganawagan ng pagsuko. Kung iniisip ni Putin na maari na naman niyang puntiryahin ang karaniwang mga mamamayang Ruso sa ganitong hakbang, nagkakamali siya. Hindi ito makakatulong sa kanya. Hindi sa pangmatagalan at magdudulot lang ng mas maraming galit na Ruso habang nasa pinakamababang antas ang tiwala kay Putin na hindi na nakita mula pa noong simula ng pananakop. Ang approval ratings ni Putin ay buwababa na nitong mga nakaraang linggo. Kaya nga, ang Public Opinion Research Center na suportado ng Kremlin ay binago ang kanilang paraan ng pag-survey. Dinagdagan nila ng personal na pagbisita sa mga bahay bukod sa karaniwang telephone interviews na ginagawa nila. Mas madaling takutin ng isang tao para sabihing masaya siya kay Putin kapag harap-harapan mo siyang tinititigan. Pinipililit ni Putin na pakalmahin ang tensyon sa Russia sa pamamagitan ng mas madalas na paglabas sa publiko kamakailan, kahit limitado ito sa labas ng Moscow. Ginagamit ni Putin ang sarili niya bilang pampalubag loob para malinlang at makuha ang pera ng iba. Matapang ang estratehiyang ito, pero matapos ang mahigit 4 na taon ng digmaan at ekonomikong pinsala mula kay Putin, mapapaisip kung epektibo pa ito sa mga taong pagod na. Sa kabila ng lahat, magpapatuloy lang ang Ukraine sa ginagawa nito. Patamaan ng pera at susunod ang pressure kay Putin na pipilit sa kanya na gumawa ng mga hangal na desisyong magtutulak sa lahat, mula sa mga elite hanggang sa karaniwang tao laban sa kanya. Ang pagdurusang idinudulot ng Ukraine sa mga may kaya sa Russia ay kitang-kita sa Crimea, kung saan lumalabas ang mga larawan ng mayayamang turistang umiiyak dahil di makaalis sa wasak na peninsula. Sabi ni Ben Hodges, dating commanding general ng US Army Europe, tungkulin ng Ukraine na yon na pabulaanan ang paniniwalang likas sa mga Ruso ang pagdurusa para sa kanilang bansa. Hanggang saan titiisin ng tao kung si Putin ay kumukuha ng pera at sinasadyang pinapahirap ang buhay para sa digmaang siya lang ang may pakialam? Paulit-ulit na tanong ito ng Ukraine sa bawat atake, tagumpay at kilos na nagpipilit sa Kremlin na maghanap pa ng pondo para sa digmaan ni Putin. Pinagagawa pa ng higit ang mga nagdusa na, pati ang mga nasa mataas na antas. Hindi tatagal ang ganyang estratehiya. May pagbagsak na darating para kay Putin at ang pinakamalaking problema niya ay hindi niya alam kung ano ang magiging dahilan nito. Maaring ang mga oligarkong matagal ng kontrolado ay palihim ng nagbabalak dahil nasasaktan na sila sa mga hakbang ni Putin. Marahil ang mga elite na nasa 1 o 2 antas sa ibaba ay magpapahina sa Russia sa pamamagitan ng paglayo ng kanilang pera sa mga kamay ni Putin at ng pagsuko sa kapangyarihan ng Ukraine, gaya rin ng isang aktwal na pag-aalsa. O baka itulak lang ng Ukraine si Putin na patuloy nakawan ang sarili niyang mga tao
hanggang sa mapilitan silang mag-alsa. Sa totoo lang, ang pagkakabukod ng Crimea na binanggit lang natin ay maaring sapat na para pilitin ang maraming Ruso na tumakas pabalik sa mainland sa pamamagitan ng Kerch Bridge na magwawasak sa simbolo ng dominasyon ng Russia sa Ukraine na ginagamit ni Putin para suportahan ang kanyang mga kasinungalingan tungkol sa pagiging tiyak ng tagumpay ng Russia. Ang makita ang kabaligtaran ng tagumpay na nangyayari kasabay ng lahat ng problemang pinansyal ay maaring sapat na para magising ang mga tao sa Russia. Ang simpleng katotohanan ay masyadong maraming tao sa Russia ang napapagalip ni Putin. Ang mga elitista ay nagagalit at ang mga karaniwang tao ay labis na nahihirapan sa usaping pinansyal. Pinapahirapan sila ni Putin at malapit na niyang malaman kung bakit masama yon. Hindi rin kayang makabawi ng Russia sa mga problemang pang-ekonomiya na nagpapasuko sa mga elitista nito. May malubang pagkasira sa loob ng Russia at walang pag-asa ang bansa na makabangon hanggat hindi natatapos ang digmaan. Ang pangmatagalang epekto ay kasing sama ng panandaliang solusyon. Alamin kung bakit sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa The Military Show para mapanood pa ang iba naming pagsusuri kung paano unti-unting bumabagsak ang Russia mula sa loob. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.